derivatives of parametric equations. So, pag sinabing parametric equation, nire-represent natin yung curve gamit yung dalawang equation. So, yung x and y variable, nire-represent natin sila sa in terms of the third variable which is t. So, kadalasan, letter t ang ginagamit dyan. So, for example, yung application yan sa projectile motion, diba yung velocity kapag naghagis ka ng bola, yung velocity mo habang tumataas, bumabagal yung velocity hanggang sa pagdating dito sa pinakatuktok, ang velocity mo dyan equal to 0. So, natandaan nyo kung ano yung katulad nun. Diba yung slope? So, habang tumataas, bumababa yung slope natin hanggang sa maging 0 dito sa pinakataas. Pero, para makuha natin yung velocity at this point, kailangan magkaroon tayo ng value ng time. So, ito yung ibig kong sabihin sa parametric equation. Yung x component natin, tsaka yung y component natin, which is the velocity, makukuha natin yung velocity at this point gamit yung pangatlong variable. So, in terms of t. So, yung isang applications pa niyan ay sa polar coordinates. No? So, yung paggagraph ng curve niyan, kailangan ng third variable dyan. So, parametric equations. So, paano tayo nagde-derivative ng parametric equation? So, una, derivative natin yung x in terms of t. So, pag nakuha natin yung dx over dt, ganun din sa dy over dt, input natin sila dito sa formula na ito, which is dy over dx is equal to dy over dt over dx over dt. So, sa parametric equations, itong dy over dx, slope din yung makukuha natin. Meron lang tayong pangatlong variable na nire-represent, no? Tapos, kapag second derivative naman ng parametric equation, so ito yon. So, second derivative is equal to derivative of dy over dx. In terms of t, kasi ang variable mo dito ay t pa rin. Tapos, over dx over dt. So, bakit nagkaroon ng dx over dt dyan? Kasi pag dinerive mo to, in terms of t, kailangan mo silang i-multiply sa reciprocal ng dx over dt. So, medyo mahaba-habang paliwanagan pa to pag dinerive pa natin. So, kailangan matandaan nyo na lang itong formula na ito, no? So, dito sa second derivative, concavity din yung kinukuha natin dyan. So, actually, mas madali yung pagkuha ng slope tsaka concavity sa parametric equations. So, tingnan natin mga examples. Find the slope and concavity of the given parametric equation. So, example number 1, x is equal to t squared plus 1, y is equal to 2t minus 1, when t is equal to 3. So, una natin gagawin, kunin natin derivative ng x with respect to time. So, dx over dt is equal to 2t. Okay? So, derivative ng y with respect to time ay 2t. So, yan ay 2. Okay? So, ano yung formula natin? Ibang formula natin doon ay dy over dx is equal to dy over dt over dx over dt. So, ang dy over dt natin siya ay 2. Tapos, ang dx over dt natin siya ay 2t. So, cancel. So, ibig sabihin, ang dy over dx natin ay 1 over t. So, para makuha natin yung slope niyan, itong value ng 3, input natin dito sa 1 over t. So, ang slope na makukuha natin ay 1 over 3. So, ito yung unang answer natin. So, paano naman yung concavity? So, itong dy over dx, derive natin ulit siya. So, gamit yung formula na ito. Second derivative in terms of x is equal to derivative ng dy over dx with respect to t over dx over dt. So, yung dy over dx natin, ito yan, yung 1 over t. So, derivative niyan. Ang derivative ng 1 over t, yan ay negative 1 over t squared. Over, so yung dx over dt natin, ito yun, yung 2t, diba? So, 2t.
So, anong makukuha natin na sagot natin dyan? So, itong 2t, pwede natin itong i-times dito sa t squared, magiging negative 1 over 2 times t cube. So, para makuha natin yung concavity, itong 3 input natin dito. So, second derivative of, in terms of x, negative 1 over 2 times 3 cube. So, anong makukuha natin sagot dyan? Second derivative is equal to, so 3 times 3, 9, 27, 54. Negative 1 over 54. So, since negative yan, concave, downward, no? So, concave, downward. So, ito yung answer natin. Number 2, so hanapin natin yung slope tsaka yung concavity nitong parametric equation na ito. So, una natin gawin, so derivative ng x is equal to 9 cosecant t. So, yan ay dx over dt is equal to 9 times negative cosecant t cotangent t, tas derivative ng t ay 1, no? So, dx over dt is equal to negative 9 cosecant t cotangent t. So, next, hanapin natin yung derivative nito in terms of t. So, dy over dt is equal to 3 times secant t tangent t times 1. So, derivative ng t ay 1. So, ang dy over dt natin equal sa 3 secant t tangent t. Okay? So, ngayon, ang formula para makuha natin yung slope, first derivative ng parametric equations. So, ano ba yung formula nun? So, dy over dx is equal to dy over dt all over dx over dt. So, ano yung nakuha natin sa dy over dt? Ito yun. So, 3 secant t tangent t over. So, ang dx over dt natin, negative 9 cosecant t cotangent t. Okay, so, meron ba itong identity, itong secant t over cosecant t? Meron yung identity, di ba? So, ang identity niyan ay tangent t. So, itong 3 over negative 9, magiging negative 1 over 3 yan. Tapos, multiply natin sa tangent t, yung identity na ito, times yung tangent t, tapos yung identity ng cotangent t, di ba yan 1 over cotangent t yan? So, yung reciprocal niyan ay tangent t din, no? Tangent t. So, ano yung makukuha nating slope dyan? So, ang slope natin ay negative 1 over 3 times tangent t to the third power or negative tan t cube over t3. So, ngayon, para makuha natin yung slope, input natin yung parameter natin, which is pi over 6. So, pag in-input natin yung pi over 6, dito, so slope is equal to negative tangent pi over 6 cube over 3. So, ang makukuha nating slope dyan ay negative square root of 3 over 27. So, negative yung slope natin. So, ito yung answer natin dito. Tapos, para makuha na naman natin yung concavity, hahanapin natin yung second derivative nitong dy over dx. So, derivative ng dy over dx,
yan ay, sulat natin dito. Formula niyan ay ganito, di ba? dy over dx with respect to t over dx over dt. So, derivative natin itong negative tan t cube over 3. So, para ma-derivative natin yan, so derivative ng dy over dx with respect to t, no? So, lalabas natin yung negative 1/3. Tapos, chain rule. So, ang n natin ay 3. So, 3 times tangent t. Tapos, yung 3, mababawasan ng isa. So, magiging 2 na lang yan. Tapos, yung derivative ng tangent t sa loob, yan ay secant squared t, no? Okay? So, naka-multiply ito dito, diba? So, ito yung nasa numerator natin. So, lagay natin siya sa numerator. Negative. So, ito makakancel to. So, matitira dyan ay tangent t squared times secant squared t times secant squared t. Okay? Over. So, yung dx over dt natin, yung kanina, negative 9 cosecant t cotangent t. Okay. So, pwede nating paghiwa-hiwalay muna to, no? Itong secant squared t. So, itong pares na negative na ito, magiging positive na yan. Negative divided by negative, positive. So, second derivative over ito. So, tangent squared t. Tangent t squared pala ang tawag, ang basa doon. So, itong secant squared t, paghiwalay natin, so, ito, secant t. Tapos, itong 9, lagyan natin dito sa ibaba muna, no? Tangent t. Tapos, itong cosecant t, tapat natin dito sa secant t. So, cosecant t. Tapos, itong cotangent t, dito. Okay? So, natandaan nyo yung identity ng secant t over cosecant t, yan ay tangent, no? So, kung magiging tangent yan, dadagdag mo dito sa tangent t squared, magiging tangent cube t over 9 times, so ano yung reciprocal ng 1 over cotangent t? Yun ay tangent t. Tapos reciprocal ng secant t, yun ay 1 over cosine t. So lalagay na natin yung cosine dito. So yung itong tangent t, dadagdag mo dito sa tangent t cube. So magiging ano yan? Magiging tangent t to the 4th power over 9 cosine t. Okay? So, tsaka natin input yung parameter natin na pi over 6, no? Para makuha natin yung concavity dito. So, tangent pi over 6 to the 4th power over 9 cosine pi over 6. So, ang makukuha yung concavity dyan, dapat dyan ay 2 square root of 3 over 27. So, positive yung makukuha yung concavity. Ibig sabihin, opens upward, no? So, ito yung final answer natin sa number 2. Okay? So, last example. So, hanapin natin yung slope and concavity nito. X is equal to t squared minus 1. Y is equal to e raised to 2t. When t is equal to 0.9443. So, kunin natin yan. So, una, hanapin natin yung derivative nito. So, dx over dt is equal to 2t. So, ang dy over dt natin, so, eu du. So,
e raised to u, tas derivative ng 2t ay 2. So, ilagay natin sa unahan. So, para makuha natin yung slope, ang formula dyan ay dy over dt over dx over dt. So, ang dy over dt natin, 2e raised to 2t. Tapos, ang dx over dt natin, ito. So, 2t. Mapapansin nyo, makakancel yan. So, e raised to 2t over t ang matitira dyan. So, para makuha natin yung slope nito, gagamitin natin itong value na 0.9443. So, ano kaya makuha natin slope dyan? E raised to 2 times 0.9443 over 0.9443. So, ang makukuha nating slope dyan ay 7. So, positive 7. Ito yung unang answer natin. Para makuha natin yung concavity, so, ano ulit yung formula nun? Ang formula nun ay second derivative. Ito. So, derivative ng dy over dx over dx over dt. So, meron na tayong dx over dt. Ito yun. So, kukunin natin yung derivative ng dy over dx, which is, ito. Ito yan, di ba? Dy over dx. So, para makuha natin yung derivative yan, yan ay quotient rule, di ba? So, derivative ng dy over dx is equal to, so, v du, ang v natin ay t, v times derivative ng e raised to 2t, yan ay 2e raised to 2t, minus u times derivative ng t, which is 1. Square pa natin yung t sa baba, no? So, t times 2e raised to 2t, yan ay 2t e raised to 2t minus e raised to 2t over t squared. So, itong buong to, sa substitute natin dito. Tapos yung dx over dt, dito naman natin ilalagay. Okay? So, anong nangyari? Second derivative is equal to, so, factor natin yung e raised to 2t, di ba? So, factor natin yung e raised to 2t times 2t minus 1 over, so, t squared divided by yung dx over dt natin, which is 2t. Okay, 2t. So, itong 2t times natin dito sa t squared, ang nangyari dyan, magiging e raised to 2t times 2t minus 1 over 2t cubed. Okay? So, para makuha natin yung concavity, input natin yung value nito, 0.9443. So, input natin siya. E raised to 2 times 0.9443 times 2 times 0.9443 minus 1 over 2 times 0.9443 cube. Okay? So, ano yung makukuha nating value dyan? Positive 3.49. No? So, ang makukuha natin dyan ay positive 3.49. So, ano siya? Concave up o concave down? So, pag positive yan ay concave up, no? Ito yung final answer natin.